Noong unang panahon, sa isang masaganang kaharian sa gitna ng luntiang lambak, naninirahan ang isang napakagandang dalaga na nagngangalang Prinsesa Juana. Hindi lamang ang kanyang kagandahan ang hinahangaan sa kanya, kundi ang kanyang busilak na puso at ang pagmamahal niya sa kalikasan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng karangyaan, ang puso ni Juana ay tila isang saradong hardin hanggang sa makilala niya si Aguila. Ang tagong pag-iibigan, si Aguila ay hindi isang prinsipe o maharlika. Siya ay isang makisig na binatang taga-bundok na aksidenteng nakatagpo ng prinsesa habang ito ay namamasyal sa dulo ng gubat. Sa bawat pagkikita nila sa ilalim ng liwanag ng buwan, lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan. Ngunit may isang malaking hadlang, ang ama ni Juana, ang haring mapang-api, ay may ibang plano. Nais nitong ipakasal ang anak sa isang mayamang dato mula sa kabilang isla upang mapalawak ang kanyang kapangyarihan. Ang trahedya sa hardin, isang gabi, habang nagpapalim ang magkasintahan sa kanilang tagpuan, nahuli sila ng mga kawal ng hari. Galit na galit ang hari. Sa takot na may layo si Aguila sa kanya, mahigpit na hinawakan ni Juana ang mga kamay ng baynay. Habang hinihila ng mga kawal si Aguila, pilit nilang pinaghihiwalay ang magkahawak na kamay ng dalawa. Sa sobrang lakas ng hatek at sa tindi ng sumpang binitawan ng hari, isang mahiwagang pangyayari ang naganap, naiwan ang mga kamay ni Aguila sa mga palad ni Juana habang ang binata ay naglaho na parang usok sa kadiliman. Durog ang puso at puno ng pighati, mabilis na ibinahon ni Juana ang mga kamay ng kanyang kasintahan sa kanilang paboritong tambalan sa hardin, habang ang kanyang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa lupa. Lumipas ang mga araw, tumanggi ang prinsesa na kumain o lumabas ng kanyang silid. Sa mismong lugar kung saan niya ibinahon ang mga kamay ni Aguila, isang kakaibang halaman ang sumibol. Ang mga dahon, malapad at mahaba, tila mga payong na nagpo-protekta sa sinumang. Nasa ilalim nito, ang puso, isang kulay ube na puso ang lumitaw sa dulo ng tangkay, na tila sumasalamin sa nagdurugong puso ni Juana. Ang bunga, nang bamuka ang puso, lumabas ang mga bangkos ng dilaw na prutas na hugis daliri, ang mga daliri ni Aguila na huling hinawakan ng prinsesa. Ang pamana ng saging, nang makita ito ng hari at ng mga mamamayan, laking gulat nila. Tinawag nila itong saging na hango sa pangalan ni Aguila o sa sangasanggang gitning, ayon sa matatanda. Nalaman ng lahat na ang prutas na ito ay simbolo ng wagas na pag-ibig ni Juana at Aguila. Matapos sumibol ng mahiwagang halaman at makita ng lahat ang mga daliring ginto, hindi doon nagtapos ang kwento ni Prinsesa Juana. Bagkus, dito nagsimula ang isang bagong yugto ng kanyang pagsasakripisyo. Sa bawat araw na lumilipas, hindi lumalayo si Juana sa tabi ng puno. Kinakausap niya ito na tila ba naririnig siya ni Aguila. Napansin ng mga taong bayan na sa tuwing hahaplasan ni Juana ang mga malalapad na dahon, tila sumasayaw ang mga ito kahit walang hangin. Isang gabi, muling nagpakita ang espiritu ni Aguila sa panaginip ng prinsesa. Juana, Sambit nito, ang pag-ibig ko ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa iyong mga nasasakupan. Gamitin mo ang bawat bahagi ng halamang ito upang walang magutom sa iyong kaharian. ang pagtuklas sa mga gamit. Dahil sa pangarap na iyon, itinuro ni Juana sa mga mamamayan ang iba't ibang gamit ng puno na kalaunan ay naging bahagi ng ating kultura. Ang dahon, ginamit nilang pambalot ng pagkain at panangga sa ulan. Nalaman nilang ang init ng kanin ay mas bumabamo kapag nakapatong sa luntiang dahon nito. Ang puso, tinanggal nila ang matitigas na talulot at natuklasan ang malambot na bahagi sa loob na masarap palang iulam at isahog. Ang bunga,
Ang mga daliri ni Agila ay naging matamis na pagkain na nagbibigay ng lakas sa mga magsasaka at mandirigma. Sinasabing nang tumanda na ang prinsesa, pinili niyang mamahinga sa ilalim mismo ng unang puno ng saging. Sa kanyang huling hininga, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan, at ang mga tuyong dahon ay tila yamakap sa kanyang katawan hanggang sa siya ay maging bahagi na rin ng lupa. Mula noon, ang puno ng saging ay kumalat sa buong kapuluan. Napansin ng mga tao na ang puno ng saging ay namamatay matapos mamunga. Isang paalala na ang pag-ibig ni Juana at Agila ay laging nagbibigay ng lahat hanggang sa huli bago ito tuluyang magpaalam. Ang aral ng alamat, hanggang sa kasalukuyan, itinuturing ang saging na simbolo ng pagbibigay ng sarili. Tulad ni Juana na ibinigay ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa alaala ni Agila, ang puno ng saging ay walang itinatapon, mula ugat hanggang bunga, lahat ay may silbi.